I-engage na tayo. Magpapakasal na tayo. Suot mo yung sing-sing ko. Oo nga, pero hindi ba parang masyado atang mabilis yung mga nangyayari? Diba sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-focus sa nakaraan mo. Mag-focus ka sa future mo. Dahil yun ang mas importante. Magluluto akong paella. Ilan bang bisita mo? Hindi ko na itutuloy ang birthday celebration ni Maricar. Bakit? Wala na siyang birthday because she's dead! Ah, talaga? Talaga? Ha? Talaga? Talaga? Sa ilang beses kayo nagkasabay na pumunta dito, palagi kayo nag-aaway. Once and for all, okay? Right here, right now, magbati kayong dalawa! Kahit kailan, hindi kita matatanggap. Pwes, pwede ka na umalis, Mimi. Sana ikaw na lang ang umunawa. Sana ikaw na lang ang nagpaubaya. Pero ang kaso, mas lalo mo siyang ginalit. Why can't you just be like Maricar? Because I am not her! I'm trying my best to be like her. To play her role. Sa buhay mo, sa buhay ni Joanna. Gusto ko maging parte ng pamilya mo. Pero Rico, sana naman hindi mapunta sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Earl? May gagawin ka ba mamaya? Oo, busy ako. Gusto ko lang sanang bumili ng mga bagong libro. Yung mga libro kasi na binili mo sa akin dati, tapos ko nang basahin eh. Bakit hindi mo na lang sinama kahapon nung lumabas tayo? Eh, nung wala kasi sa isip ko eh, pasensya na. Alam mo, hindi ako sigurado. I'm gonna be busy today at sa mga susunod na araw. Hindi ko alam kung kailan tayo makakalabas ulit. Okay lang naman kahit hindi mo na ako samahan eh. Magpapasama na lang ako kay B-Boy, kahit kami na lang. Hindi pwede. Earl, sige na naman. Hindi ako magtatagal. Hindi rin ako mag-iikot sa mall. Sabing hindi pwede. Huwag ka na magpumilit. Alam mo naman kung bakit hindi kita pinapalabas na hindi ako kasama, di ba? Hindi ako mapalagay dahil feeling ko may masamang mangyayari sa'yo. Okay? Sige. Ganito na lang. Sama si Manny Celine. Samahan mo siya, magluto kayo, or bake me something. Diba? Bake me something. A cake, brownies, something. Sige. Okay. Thank you. Ay, naku pa. Hindi ko nakontrol ang sarili ko kanina. Naku, kung hindi naawat ni Rico, malamang ninudngud ko pa yung mukha ng Tessang yun sa sahig. Natalo ni Mama si Tita Tessa, Papa! Naku, hindi talaga ako magpapatalo dun sa Tessang yun, anak, ano? Pero pa, ang kinakatakot ko, itong Tessang to, ha? Parang nalaso na niya yung buong isip ng pamilya ni Rico. Biruin mo yung nanay ni Rico? Sa kanya ba naman kumampi? Eh naku, hindi ko nga alam kung bakit dalang-dala sila sa drama nitong si Tessa eh. Eh nako, alam mo pa, itong si Tessa, kung sa akala niya ay magpapatalo ako sa kanya, hindi. At doon siya nagkakamali. Lalo kung pupuntahan yung mag-ama, lalo ko silang babantayan, habang sa umaali-aligid yung babaeng yan. Tingnan natin kung hindi siya sumuko. Naku, talaga, subukan niya ako. Ang iral naman ng pagiging war freak mo. Pa, alam mo naman ako, pag sa pamilya, handa ako makipagpatayan. Ang sa akin lang, baka sa ginawa mong yun, ibang dating kina Rico at Joanna. Imbis na lumabas ka ng tagapagtanggol, ang tingin nila sa'yo kontrabida. Ingat ka rin sa kinikilos mo. Baka naman sa kakaway mo sa Tessa na yun, lumayo sa'yo ang loob ng mag-ama. Earl, Po. pwede kaya kitang makausap? Sige po. Bakit po? Eh, kasi tungkol ito kay Sofia. Narinig ko kasi yung pinag-usapan ninyo. Hindi ako nangihimasok, ha? Pero para kong napapansin na sobra yatang paghihigpit mo kay Sofia. Para bang kinukulong mo na lang siya dito sa bahay? Mahirap yata yan. Para siyang preso. Manang Siling, marami naman siyang pinaglilibangan dito sa bahay. May TV, may radyo, may computer, may mga libro dyan. Oo. Nandyan na nga halos lahat.
Pero iba din yung mamasyal ka, makalanghap ka man lamang yung preskong hangin. Iba din yun eh. Hangin, no? Presko. Oh, di ba dapat lang payagan mo siyang mamasyal? Sa labas, iba sa labas eh. Huwag kang magkagalit sa akin. Sinasabi ko lang ang... Okay, alam mo, papaliwanag ko na naman ba sa'yo kung bakit ayaw ko siyang lumabas. Alam mo na yung dahilan, di ba? Natatakot lang ako. Eh, bakit ka naman matatakot? Alam mo, Earl, lalo mo siyang hinihigpitan, lalong kakawala yan sa iyo. Sana hindi mangyayari yon. Hindi talaga mangyayari yun. Hindi ako papayag. Hindi siya mawawala sa akin. O siya, kung talagang mahal mo si Sofia, bigyan mo siya ng konting kalayaan. Pwede? Magkasundo tayo dyan? Hello, Tessa. Oh, okay lang ba kung isama ko si Sofia sa meeting? Oh, great. Thank you. Sige. Earl, Oh, kailangan ba talaga sumama ako sa meeting mo? Hindi ba pwedeng dito na lang ako sa bahay? akala ko ba gusto mong lumabas? Eh, kanina lang nagpaalam ka na gusto mong pumunta sa bookstore. Oo nga, pero... I've learned my lesson, ha? Nananatili ako sa side mo the whole time. Hindi naman sa ganun, kaya lang... Hindi ko rin naman kasi naiintindihan yung pinag-uusapan nyo. Wala naman akong alam sa negosyo mo. You know what? If you think about it, kung magpakasal tayo, negosyo mo na rin to eh. Diba? So, pag-aralan mo na rin. Okay? Sumama ka na lang. Sige. Magbibihis lang ako. Ano palang gusto mong suotin ko? Ito yung menu nila. Ang ganda-ganda dito sa restaurant nyo, no? Parang napaka-aliwalas. Thank you po, ma'am. Nakapili na po ba kayo ng order niyo? Wala pa na. Ano bang marirecommend mo dito na masarap? Kasi mukhang lahat okay naman eh. Our baked salmon, ma'am. One of our specialties. Joy! Gusto ko yan. Akin yung order na yan. Okay, sir. Salamat ah. Guys, madalas ba kayo rito? Yeah. It's actually my first time. I mean, madalas ako dito dati. Kasama ko si Maricar. Isa sa mga paborito niyang restaurant to eh. May I take your orders, sir, ma'am? Dali Tessa, may order ka na ba? Wala pa eh. Meron pa bang ibang masarap dito aside from the baked salmon? Yeah, you can try the seared tuna in butter sauce. Seared tuna. Yung paborito ni Ma'am Maricarta. Naalala mo? Mabait po misis nyo. Mahirap makalimutan. Well, I don't like fish. Do you have something else like beef, grilled beef? Oh, yes, sir. Yes, ma'am. I'll get that. Ako yung ano lang, yung ribeye steak. Medium rare, tsaka soda na lang. Ako yung ano na lang, yung baked salmon na sinasabi mo. Tatry ko yun. Baked salmon? Hindi ka kumakain ng baked salmon. Bigyan mo siya ng chicken. Hindi. Chicken ala cube. Chicken ala cube tsaka mango juice. Okay, sir, ma'am. Wow! Pati pala sa kakainin mo, si Earl lang nasusunod, no? Siguro alam na niya yung mga paborito kong kainin. Kasi Tessa, kung gusto mong i-please yung part mo, kailangan kikilalanin mo. Did you hear that? Dapat daw, kapag gusto mong i-please yung partner mo, kinikilala mo. Tinatanggap mo kung ano siya talaga. Hindi yung binabago mo kung sa anong gusto mong maging siya. Right, Sofia?
Sofia. Hey, tungkol sa huling pagkikita natin, sorry kung may nasabi man ako, may nagawa man ako na nakaka-offend. Hindi. Okay lang yun. Ako nga yung dapat na humingi ng pasensya sa'yo eh. Sorry Kung ganun man yung naging asta ko sa'yo, siguro dala na rin yun ng pagod nung araw na yun, tsaka yung konting alcohol na nainom ko. Hindi kasi talaga ako sanay na umiinom eh, kaya sorry talaga. So, let's just forget about it then. At sana hindi ka na mailang sa akin. Napansin ko kasi na lagi kang naiilang kapag nandito ako eh. I'm sorry if I made you feel uncomfortable in any way. Hindi naman yun sa ganun. Hindi lang siguro din ako sanay na may nakakasamang ibang lalaki. Maliban kay Earl. Eh, di dapat masanay ka na sa akin. I mean, makakatrabaho na kasi si Earl. So, are we okay now? Rico, anong pinag-usapan niyo ni Sofia kanina? Rico? Di yung nung gabi na pumunta tayo sa club. Nung tinulat niya ako, remember? That's it? Yun lang? Yun lang pinag-usapan niyo? Oo. Asa pa pong pag-uusapan namin? Ewan ko. From where I was standing, parang chummy-chummy kayo. Rico, tell me, yun ba talaga ang gusto mo sa isang babae? Yung conservative, sweet, submissive, yun ba talaga? What? Teka, binibigyan mo ba ng mali siyang pag-usap namin ni Sofia? You think I like her dahil nag-usap lang kami? Well, you always defend her. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin na palagi mo siyang pinagmamasdan? Ganyan ka na ba talaga ka-paranoid? Nag-usap lang kami kung ano-anong iniisip mo. Hindi mo man lang ba naisip na maybe I'm just being courteous to her dahil siya yung girlfriend ng business partner natin? Maybe I'm just making her feel comfortable. Palibasa, wala kang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pero alam mo ko si Maricar yan, she would have made Maricar! Maricar na naman! My God, when will you stop comparing me to her, Rico? Araw-araw magkasama tayo. Kung si Maricar yan, mas magaling niya ma-handle yung sitwasyon. Kung si Maricar yan, mas kalmado, ganito, ganyan. She is dead! Lahat ng tao naka-move on na ikaw na lang ang hindi. Because I don't want to move on. You know what the painful truth is? Ayoko pa rin siya mawala sa isip ko. I can't let go of her. Dahil siya pa rin ang nandito sa puso ko. Alam kong mali. But I'm still holding on to our memories. At sa tingin ko hindi na mabubura sa akin yon. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo kong papasukin dyan sa buhay mo. You want to torture yourself? Go ahead! Ayaw mo mag-move on, bahala ka. Pero sana, pag dumating yung oras na kaya mo nang kalimutan si Maricar, andito pa rin ako. Rico, mahal kita. Pero mahirap makipagkompetensya sa multo. Ang laki ng problema natin sa customs sa South Korea. Iniipit nila yung supplies natin. What are we gonna do now? Well, wala tayong choice. Kailangan natin pumunta doon. We have to meet with our suppliers at saka kausapin natin yung customs na. We have to bargain. Yeah. Sige, pwedeng ayusin mo yung schedule ko. You know, that's gonna cost us dahil marami tayong expenses sa huling launch natin ng bago nating branch. Baka mahirapan tayo makarecover niyan. Yes, I understand. Pero isipin mo to, wala tayong supplies. Kung may kliyente tayong pumasok sa isang branch natin, wala tayong maibibigay na service sa kanya. Yeah, I know. Pero yung cosmetic surgery center natin, hindi natin mailo-launch yung kung wala tayong supplies. Look, all I'm saying is medyo risky lang yung gagawin natin. Well, you know, sometimes you have to take risks para makuha mo ang gusto mo. If you're too scared or wala kang gagawin, walang mangyayari sa'yo. Pwede bang pakiayos yung tickets and accommodation namin ni Mr. Villaraza? We fly as soon as possible. Okay, next. Pare, what's the real score between you and Tessa? Kung mahal mo pa rin si Maricar. Look, I know it's cruel, pero tinatanggap ko na si Tessa dahil yan, inaasikaso niya ako, ng pamilya ko.
So, ginagamit mo na siya. Kaya unfair ka sa kanya kung ganun, bro. I don't know. All I know is that everything is easier with Tessa around. Masikaso siya kay Joanna at gusto siya ng anak ko. So, what do you feel about it? I enjoy her company. I guess I like her. Yeah. So, pero hindi mo siya mahal eh. Hindi mo siya mahal, bro. You know what? Pagkatapos ng mamatay si Maricar, kasama na namatay yung puso ko. I don't think I could ever love someone like that. Whoa, pare, wait. Ang lalim eh. So, parang ang nangyayari, sinama mo yung puso mo sa bangkay ni Maricar. Alam mo, bro, hindi makakatulong sa'yo kung hindi mo palalayain yung sarili mo, okay? Life goes on. For you and Joanna. Parang napaalam ka na kay Maricar naman. Ano mo, parang huwag isasama yung loob mo, ha? Nag-a-advise lang ako. Manang, sana naman pumayag si Earl na lumabas ako. Nako, talaga naman itong rayumang kong ito eh. Lambingin mo kaya. Hello? Hello? Hello, Earl? Oh, Si Manang kasi medyo masama yung pakiramdam niya. Nirarayuma kasi siya eh. Hindi siya makakalabas para makapag-grocery. Wala na tayong lulutuin bukas. Okay lang ba kung ako na lang muna yung lumabas para mamili? Mabilis lang ako, uuwi ako agad. sige. No problem. Pinapayagan mo na ba ako? Yeah, oo naman. Eh kung wala na tayong grocery sa bahay, ikaw na lang bumili. Ganito, umalis ka na ngayon, tapos umuwi ka na maaga, ha? Oo, sige. Earl, salamat ha. Thank you. No problem. Okay, ingat ka. Sige, okay, oo, mag-iingat ako. Bye-bye. Nakuha sa lambing. Oo nga eh. O sige, Manang, teka, bibilis ako na. Magbibihis na ako para makabalik ako agad, ha? Mag-ingat ka. Ingat dyan. Ma'am, nakakapanibago si Sir, ah. Bigla kayong pinayagan lumabas agad. Oo nga eh, pati nga ako nagulat din eh. Ay, patay. Ano nangyari? Bakit ka tumigil? Ewan ko, ma'am. Ay, paano ba to? Ha? Naramdaman ko na to kagabi, ma'am, eh. Mukhang may sira to, eh. Naku, paano yan? Anong gagawin natin? Dalhin ko muna sa kasa. May malapit dito, ma'am. Ganun ba? Matagal ba yon? Medyo malamang. B-boy, di ba yun yung simbahan na Ito, pinuntahan ma'am. natin dati? Yes, ma'am. Dadaan lang ako sandali Tapos balikan mo na lang ako kapag tapos ka na. Sige po. Hintayin Ingat kita. kayo, mama. Mag-ingat ka din. Ito. Okay. Ingat kayo, ma'am. O ikaw, ano gagawin mo? Ito, i-check ko muna, ma'am, para ano. Sandali.
Ha? Check ko lang muna, ma'am. Balikan na lang kita dun sa... Sige, sa simbahan lang ako, ha? Sige po. Daanan mo ako pagtapos ka na agad, ha? Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ingat kayo, ma'am, ha? Sige, ikaw din. Lord, dito ko hinarap sa inyo ang babaeng pinakamamahal ko. Dito rin ako nangako sa inyo na mamahalin ko siya sa hirap at sa ginhawa. Pero naging mahina ako eh. Nasira ko yung pangako yun. At dahil doon, kahit anong gawin ko, hindi ko na siya may babalik. Hindi ko na siya makikitang muli. Ma'am, ito na po yung schedule nyo for this month. Okay. Thank you. We can leave for Korea this week. I'll just move my other meetings some other time. Yeah? Tayong dalawa lang? Si Rico ba? Hindi sasama? What for? Hindi naman natin siya kailangan doon. Trouble in paradise? You mean hell? I've never been to paradise ever since naging kami. We just keep on fighting and fighting. Natural lang naman yung mag-away ang isang couple. Actually, for me, I think it helps na mag-away kayo at mas tumatatag yung relationship niyo. Really? Kaya ba ni Sofia ganyan din? Dati. Until na-realize niya na wala siyang mapapala kung lalabanan niya ako. At mas makabubuti sa kanya kung tanggapin na lang niya yung katotohanan na we're meant to be. And that I'm never letting her go. My, so possessive. Ba't ikaw, hindi ba? Kaya nga tayo nagkakasundo. Because we're exactly the same. Not exactly. Magkaiba yung estado ng love life natin. Sa'yo, problematic. Sa akin, happy and contented. Don't be too confident. Okay kayo, for now, hawak mo siya sa ngayon. Pero alam mo, hindi mo naman hawak buong oras niya eh. You may control how she acts, how she moves, but hindi mo naman kontrolado ang isip niya. So, you can't really say na sayong-sayo siya. Right? At kahit imposible, kahit sobrang sakit, kailangan ko palayain ang sarili ko sa kanya dahil eto lang yung paraan para mabubuhay ako ng araw-araw na wala siya sa tabi ko eh. Pero paano, Lord? Paano ako magsisimula ulit? Paano ko siya makakalimutan? Paano ako magpapaalam? Si Sofia. Pala, nag-grocery lang. Kanina pa sila umalis, ba't hindi pa sila nakakabalik? Paano kung hindi sila bumalik? Paano kung mawala siya ulit sa akin? Kung mga ganyang klaseng babae ba dinadala mo dito, edi hindi tayo nagkakagulo. Naaalala ko sa kanya ang kapatid ko. Parang siya si Maricar. Sino siya? Parang pamilyar kasi yung mukha niya sa akin. Parang kilala ko siya.
Hindi yung maming ka rin, may chick ka pare, ang pangalan Sofia. Doc, wala akong gusto kay Sofia. Alam mo, huwag ka na mag-deny sa akin, okay? Matagal na tayong magkakilala. Minsan ko lang nakita yung ngiti na yan nung nakilala mo si Maricar, okay?